Na turn off na rin mga kababayan si Senator Robin Padilla alias Ibong Adarna. Ibong Adarna talaga niya, Mr. Maravillas. Nagpadungaw kasi si kabayang Robin ng Ibong Adarna sa live selling sa YouTube. Di ano niya, Mr. Maravillas, itong sinasabi mo na turn off si Robin sa sobrang marites po sa ating gobyerno, sa politika at marites. Di ba niya, Mr. Maravillas, ang namumulitika yung kanyang amo? Oo nga po, si Fintamao po. At kung mo hindi na siya yung Pangulo, kontra na sa Chacha. Noong panahon niya, mga kababayan, gustong-gusto niya yung Chacha. Total overhaul pa ng ating konstitusyon. Ngayon, economic provisions lang po. Kontra. At siya pa yung pasimuno ng intriga. Mga chismis na yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagagamit ng droga. Bangag daw. Ito yung sabi niya, no? Parang nagpaparinig si Robin Padilla. Di niya nagugustuhan. Di niya, Mr. Maravillas. Nilaglag na ng senador yung kanyang amo. Hindi ko pa po masasabi. Sabi dito, Robin Padilla laments state of Philippine politics. It's all gossip driven. You see? Baka niya, Mr. Maravillas, sumunod na rin kay Bato. Nilaglag yung kanyang amo. Hindi man siguro sinasadya ni Bato, baka nabigla lang yon nang tanungin ng media tungkol doon sa watch list ng PIDEA. Sabi ni Bato, wala man na niya kung alam niyan, wala man yan sa watch list si President Bongbong. Sabi ni Bato, Marcos not in narco list. Sabi ni Bato, dahil sa statement niya, nilaglag niya, mga kababayan, yung kanyang among si Maudigs. Kinonfirm lang niya, mga kababayan, na talagang gawa-gawa lang po, marites man lang ni ni Digong, simula pa nung kampanya, sinisiraan lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Galing na sa mga tauhan niya. At si Robin Padilla ngayon, nasuya na po. Ano nga yung nasuya sa Tagalog po? Nalulungkot na siya, mga kababayan, dahil sa full of gossips in politics ngayon. At kahit hindi niya sabihin, alam naman ng mga mamamayang Filipino na ang nanggugulo ngayon, yung kanyang amo. Di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Yung Aleco Bills po, dito sa amin yon. Kung may Meralco sa Maynila, may Aleco kami rito. Pwede na rin po, mga kababayan ko dito sa Albay, magbayad dito po sa aming Colossal. Online, may bayad center kami, may Paymaya. Yung mga magpapabooking po, kahit saan kayo mag-travel, all throughout the world, para makatipid po kayo, magpa-book online po kayo dito sa amin. Pati sa hotel po, pwede. Ang Colossal Fitness Gym ay located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligas, PCT Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung Innova namin. Lagi na pong matao sa amin po. Na-set up na rin yung mga bago naming gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ayos! Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Saka pala, ito yung aming bagong product dito, iGlow Serum. Whitening po siya. Ang negosyo ng aking anak na arkitekto.
O, tingnan naman ninyo yung epekto sa kanya, before and now. O, di ba? Mag-message na lang kayo sa kanyang Facebook po. 3 times effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula po. May added po kaming services sa Colossal Fitness Gym. May tagahilot na rin po, si Boy Ragtok. So aside from physical fitness, we advocate overall wellness in partnership with #1 therapist of Bicol Region. Message lang po kayo sa aking anak, Jilon Maravillas. Yan po yung aming therapist dito. Di ba? Pagkatapos mag-gym, pwede kayo magpa-massage, magpa-relax. Galingan niya, Mr. Maravillas, ng anak mong negosyante. Ganun pa. Bagong Pilipinas mindset po, mga kababayan. Sa mga masakit na kaso-kasoan, try nyo po itong Firmax. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mukha naman yung application. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayas pa? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. So, balik tayo mga kababayan sa ating topic. Ito po yung sabi, nalulungkot si Senator Robin Padilla, also known as Ibong Adarna. Grabe na niya yung chismis sa politika ngayon. Ang nagsimula po, pasimuno ng chismis at atake sa politika, si Fintamao po, siya yung nanggugulo. Siguro, kabayang Robin, kailangan mong dumistansya. Madadamay ka pag dating ng oras. Baka lahat ng mga supporters ni Mau Diggs matalo. Sa bagay, 6 years ka pa naman. Ay, 4 years na lang pala. Kasi 6 years yung term ng isang senador. Baka hindi ka na niyan makaulit. Di ba? Yung mga Duterte naman po nanalo dahil sa mga Marcoses. Hindi man po totoo yung mga sinasabi ng mga DDS na dahil sa Duterte daw nanalo yung Marcos. Never nga po na nag-suporta. Siniraan pa ni Mau Diggs yung ating Pangulo during the campaign. Until today. Pero hindi po natinag yung mga mamamayang Filipino. Ang latay po ng paninira ni Digong sa kanyang anak na si Inday. Sabi po ni Robin Padilla, nakakalungkot niya yung kalagayan ng state of politics dito. Ay, kalagayan. Yung state of politics, yung state pala, kalagayan na ulit. All just gossip niya. Sabi niya, yung mga kasama ko mga politiko should emulate the armed forces of the Philippines sa disiplina and pagrespeto. Tama po kayo. Kausapin po ninyo si... Di ba close kayo kay Digong? Kausapin ninyo ng heart to heart. Sabihin po ninyo, kabayan, Mr. President, pahinga na lang po kayo. Hayaan mo na yung Pangulong Bongbong Marcos kasi tulad mo, ibinoto siya by majority votes. Huwag na po kayo na magsasalita ng mga masasama. Irespeto natin tulad ng pagrespeto ng Pangulong Bongbong at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Yun ang panawagan ni Martin Romualdez Respect. Respeto naman, Mr. President, sabi ni Martin. Nung panahon niya, sinuport namin kayo. Nirespeto. So sabi niya, if only our politicians could learn from the armed forces who knows how to respect and cooperate, we would not be living with rumor. So patama ito, mga kababayan, kay Fintamao at sa kanyang mga anak, si Basti sa Kasipulong. Di po ba mga kababayan? Kasi wala ka mang marinig sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Super Ate nga po, kumampi pa sa kanila kahit pinagsasalitaan po ng masasama yung kanyang kapatid. Mas naintindihan pa ni Super Ate si Basti. You see, our politics niya is just gossip. Sabi niya sa observance ng World Hijab Day sa Armed Forces of the Philippines Headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City.
kahapon po, sabi ng senador, because anya, the development of our country will begin with respect and discipline. If we only get this discipline, the day will come when we Filipinos not only be able to talk about the hijab, but all aspects of culture, language, and tradition. We will prosper. We ask our executive and legislative leaders to increase your budget, not only for organization, but for things you promote like this, winning the hearts and minds of the Filipino people. Approve kabayan kahit nagpadungaw ka ng ibong Adarna. Conforme tayo sa iyong sinasabi. Pero sana naman kabayan, yung appeal na to, hindi na kailangan ito ng armed forces. Kailangan ito ng iyong patron. Sabihin mo, heart to heart kayo, hindi na kailangan public. Siguro sa private conversation ninyo, Mr. President, matanda na po kayo. Concerned din po ako sa health ninyo. Pahinga na lang po kayo. Ayaan na po ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, saka si Inday, nandyan naman as Vice President. Ay, di ba? At kami na mga napili, na mga kaalyado mo, hayaan mo na kami na magtrabaho. Alam naman namin yung aming mga papel. Huwag ka nang mangialam pa sa trabaho ng mga incumbent officials ngayon. Kasi yung panahon po ninyo, lumipas na rin. So kanya-kanyang panahon tayo. It's time, Mr. President, for you to retire and relax. Hindi ganyan na yan tuloy. Baka malagay kayo sa alanganin dahil sa mga lampas na pananalita. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan, yung unsolicited advice din natin kay Kabayang Robin Padilla. Taga rito yan sa amin. Taga Dait, Camarines Norte. Pamilya niya, Padilla, mga politiko doon. Yung tatay niya, si Roy Padilla, dating gobernador ng Camarines Norte. Bicolano po yan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.